Prosecution. Alright. Mamaya ho, i-define natin why is this so, no? Kasi yung kahapon, if you're monitoring mo yan sa Action TV, by the way, kino-cover po namin yan ng live sa interaction.com, News 5, TV5, Radyo 5 at Action TV. Kung kahapon ho, nagtanong siya, no? Na tungkol din sa isang evidence na hawak ng registered deed sa Taguig. Sinasabi niya, if there is a name that says attorney, in fact, nakikita po ba yung pangalan ni Chief Justice Renato Corona? So these are, I don't think these are clarificatory questions. These are questions meant to establish something. So that's my take. So we will find that out. And ilang mambabatas na abala at napapabayaan na rin umano ang kanilang trabaho sa Kamara dahil sa sobrang pagtutok sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Pangulo Aquino, sinibak na si National Bureau of tinanggal sa pwesto si National Bureau of Investigation Director Magtanggol Gatdula at makakapanayan po natin maya-maya lang, just a minute, ang kanyang abogado, si Attorney Abraham Espejo. And gobyerno, wala na umanong magagawa para mapigilan ang pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo sa bansa. Transport groups nagpahayag na ayaw ng pumasada. This is true. We will find out kung talagang hindi na nga ito papasada. Alright. We have on the line Attorney Abraham Espejo, lawyer, legal counsel po ng NBI Director natin, kaibigan po natin, Director Magtanggol Gatdula. Good morning, sir. Morning po. This is Ida C. for Punto Asintado, sir. Opo, pasensya na po at I'm mobile na. That's okay. That's alright. You're coming clear, Attorney po. Correct po. Bigyan niyo lang po kami ng brief regarding bottom line. Yung ating kliyente, hindi natin yan ang due process. Wala akong preliminary investigation na naganap. Hindi niya po alam na siya pala ay subject na pala sa investigation. At hindi siya nabigyan ng pagkakataon na kapag sumite ng counter na si David yan, papulaanan ng mga charges laban sa kanya. Ngayon, dineclare na siya guilty, at pagkatapos siyang i-declare na guilty, ay sisimulan pa lang ang preliminary investigation. Di ba't napakalupit naman niya? Alright. Ikalawa, yung testigo supposedly na nagtitiisak siya, isang low-ranking NBI agent, no? Ay, alam niyo mo, taong ito na siya ang kumita, siya ang kumuha ng pera, at nung naisip na siya, nahuli na siya, at ay tinatapon ng kasalanan ng Director Gatdula, at gusto niya maging state witness. You are referring to? Hindi mo pwedeng maging state witness yung most guilty. Kasi ang pinagin niya, itapon ng kasalanan sa iba. Yes. Sorry, could you name the... I hope to understand, na ang proseso ng kaponte, o kahit na ang investigasyon, hindi na binibigyan ng timbang ang hearsay. Hearsay evidence, yes. Si Kapinya, sinabi niya, narinig ko. Alam niyo yung mga ganyan, mga salita, very clearly, hearsay po yan. Dismiss. Now, alam mo namin ang karapatan ng Presidente ng Pilipinas na alisin kahit former NBI Director Magtanggol Gatdula is not guilty of these charges. He is innocent. With all due respect, with all humility, siya po ay isang napakatinong tao, napakabait kong tao yan. Even if you ask the people around him, he has a very simple lifestyle. At alam nyo, with all due respect, si Director Gatdula po ay napakabait na tao. I know that deserve this kind of action on the part of the Department of Justice at saka, Office of the President. Kawawa naman po talaga. Attorney, na gusto ko kaibigan ko po si Director Magtanggol Gatdula. However, I'm doing this because this is my job and I need to ask these questions. Preliminary investigation that happened. Pero sa mata ng publiko, diniklara na po siya guilty. So, kawawa naman po talaga. Kawawa. Sir, let me just finish this. Opo. Okay. So, how did this happen? Kung ito, what you're saying is that kung si Kabigyan
he is the one that is guilty, siya ho yung nag-kidnap, and then itinuro niya si kay Director Magtanggol Gatdula. There was even a parang pagkukwento, no, na sinasabi na tumatawag po lagi ang tawag nila is quote-unquote, ang tawag po nila Ilolo. Ang sabi po, ang yung kanilang code name for the I think if you read, So, opo, but when yung pag sinasabi, kahit yun lang yung sinasabi niya, if you're going to let me finish, sir, no, mas okay po siguro. Yung pong sinasabi niya na lolo, tama ho, sinasabi niya na ang code name tumatawag daw po madala si lolo. Daw. That's what I'm trying to say here also. daw, narinig ko. Narinig. Sinabi daw niya. Alright. Daw. So, Alam niyo ho, pagka ganyan ang basihan ng pumatao ay guilty o hindi, nako, siguro ho, lahat tayo guilty na. At gusto mo tayo, guilty na tayo. Hindi naman po tama yun. At ngayon, I just want to point this out, there is a case, I'm also a student of the law. I read the cases. You are the legal counsel of Director Magtanggol Gatdula, who by the way... But I also read the decision of the Supreme Court. There's one decision, Aquino versus Military Commission number 9. Kung saan ang dating senador na si Ninoy Aquino ay kinonvict ng Military Commission number 9. Sabi niya, ba't ako haharap dyan? Ang nag-create siya, si Marcos. Sinabi ni Marcos siya, guilty ako at litigation ako. Hindi pa nasisimula dapat, guilty na ako. Ang punto ko lang kung yan kasi ganyan ng justice ang mangingibabaw sa atin, wala na akong kapag-asa ng inosenteng tao kagaya ng Director Gatdula. At ang punto ko lang yung nga nangyari kay Ninoy Aquino, masama na. Bakit nangyayari na naman dito ngayon? Dahil nag-isip ka, pinag-suspect ka, pinagdala kang pinag tapos ka na. Alright, let's go to some facts. An honest question. Sa palagay niyo po ba, may fiscal na magiging matapak niya to come out with a contrary finding? Sasabihin na parang